Magandang araw sa inyong lahat. Happy New Year, people in the house. Hello! Kamusta na mga kababayan? At eto na nga, miss na kayo ni Ban at Bay. Uy, palakpakan po natin ang bawat isa. Dapat pinalakpakan nyo yung mga sarili nyo dahil itong New Year na ito ay malupit ang mga nangyari sa inyo at sa atin. At talaga nga namang tayo ay buhay pa. Yun, maraming salamat. Dapat pasalamatan ho natin ng ating Panginoon dahil sa mga pagsubok na nangyari sa ating buhay, maging ito'y personal, ito'y maging pampolitika o di kaya pangpamilya, tayo po'y nakasurvive ng isang taon na naman. Yun, alam mo, without the help of the Lord, wala tayong ikakasurvive. Kaya dapat natin yung pasalamatan, pamalagian, ha? Ito, pag-usapan na natin, mainit na mainit pa. As in, mainit na kape na revelasyon ni Chavit Singson at kung ano-ano mga binitawan at yung ikinulong nila na si retired General Pokis. Naku po, alam mo, ang dami yung nagaganap, ha? Kasi simula pa lang at meron pang mangyayari. Ito, abangan nyo ito, ha? Pakinig kayo na mabuti, abangan nyo. Dahil nga, alam naman po natin nung Disyembre, kahit kayo ay busy sa inyong mga Christmas party, Christmas holiday, vacation, marami ang nadismaya. Ang buong Pilipino ay nadismaya dahil sabi ni Marcos may makukulong pero walang ni isang nakulong. Pero syempre, yung mga bayaran niyang vlogger ang sinasabi, di ba si Diskaya naman nakulong? Ayan, tanga-tanga nila. Ang sinasabi nating gustong makulong ay hindi yung mga private person. Ang gusto nating makulong ay yung mga politiko. At lalong-lalo na yung kanyang pinsan. Ang gusto nating makulong. At syempre si Zaldico, gusto rin natin niya makulong. Hindi ibig sabihin, nagsalita na siya, ligtas na siya. Gusto din natin niya makulong. Kasi, isipin nyo to, ha. Ang bilis nilang kumilos pagkakalaban sa politika, pero pagdating sa katulad ng nila Zaldico, nila Romualdez, abay, ang bagal-bagal. Di ba ho? Yun ang gusto natin makulong. Kaya nga maraming na-frustrate nitong Disyembre, tapos may nag-usog pa Hindi, Pasko na. Sa bagong taon na, sabi ko naman, pagalaw ng pagalaw. Tapos na ho yung bagong taon, mga kababayan, at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po nun, talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil, sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Binudol mo na nga kami noong 2022, bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas, ngayon bubuduli mo na naman kami. Na kaysa may makukulong, walang nakulong. Kaya nga, mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang unang nakulong, ngayon, nakulong nung kahapon. Walang iba kung hindi ang isang nagpoprotesta laban sa korupsyon. Yung pang nakulong, nakutang yun ang... Doon ka talaga mabibwisit sa bayan natin, Mantakin mo, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakulong. Yung mga korap, abay malaya. Yung mga korap ay masayang nagdidiwang ng kanilang Pasko at bagong taon sa iba't ibang bansa. Di ba? No, hindi, sa totoo lang hindi na nga natin alam kung asa na nga ba to si Romualdez. O si Zaldico, hindi. Sabi nila, kanselado na yung passport na yan, makakauwi na yan, kung ano-ano sinasabi, mahuhuli na yan, ma-Interpol na yan. Di ba yung paulit-ulit na sinasabi? May nangyari ba? Wala pa rin. Ako po. At ang nakulong, walang iba kung hindi lumalaban sa korupsyon. Walang iba kung hindi si retired General Pokis. Buti na lang at na kapag bail siya
na nabayaran niya po yung nakapagpiyansa siya para makalaya po siya. Kasi sa totoo lang, ako, nung tinitignan ko at nung inaaral ko ho yung mga sinabi niya, parang wala naman ako nakitang mas malala pa doon sa sinasabi ng mga makakaliwang terorista. Kasi lagi lang naman niya sinasabi, dapat maging transparent at nagagalit na ang taong bayan, pero wala ho siyang ginawang panggugulo. As a matter of fact, di ba sinabi ko nga yun sa video ko kahapon, habang tayo ay nasa park dito sa Tokyo, sabi ko doon mas malala pa nga yung mga makakaliwang grupo ng mga komunista, terorista. Pag sila nagsalita, talagang ibagsak, di ba? Ganun sila Etong grupo ni General Pokis, wala akong ganyang klaseng pagsasalita. As a matter of fact, ingat na ingat po yung grupo na yan. Pag nasa rally, di ba, nasamahan po natin yung isang rally na yan. At sila po ingat na ingat. Meron pa silang mga warning na nung pinagsalita tayo, walang Marcos resign. Yung mga ganyan ba, napakaingat po nito mga to. Pero bakit yan ang inuna? Ay, alam mo, iba't ibang teorya ang bumabalot diyan sa pagpauna na ikulong itong si General Pokis. Alam niyo kung bakit? Isa ho diyan ay talagang winawarningan niya nito ni Marcos. Winawarningan niya na kung sino man ang magtatangkang paalisin ako sa posisyon, kasunod ng pagpaalis doon sa presidente ng Venezuela, kung sino man ang magpapaalis sa aking posisyon, sisiguraduhin ko merong maikukulong. Ayan yung ano niya yung bangbangang inaano para bagang inaano niya sa tao na pag ikaw lumabang ka sa gobyerno nito, ikukulong ka. Kahit ba sabihin nating may bail. Kasi sa totoo lang, hindi importante sa kanila kung magiging guilty ka ba, hahatulan ka ba ng husgado na guilty. Ang importante sa kanila, matakot ka. Takutin ka para hindi na ikaw magsalita. Kasi wala na silang magawa Frustrated ang taong bayan, galit ang taong bayan. Ngayon, konting trigger na lang, talagang nga namang baka paalisin na sa posisyon si Pangulong Marcos, di ba? So ngayon, winawarningan niya kung sino man ang mga magiging leader na paalisin siya sa posisyon. At pag ito ay naipakulong niya itong si General, isipin mo isang PM Mayor, retired General. Isang matapakatikas na tao, naipakulong niya. Ay, ibig sabihin lamang nun, kayong mga susunod na mga junior officer, kayang-kaya ko kayo ipakulong. Kaya wag kayong gagawa ng alam ninyong sasabit kayo dahil pag ako kinriticize nyo o sinabihan nyo, tandaan nyo, kritisismo lang ang ginawa nitong General, si retired General, kritisismo lang ginawa niya pero pinakulong niya. So sinasabi ngayon ni Marcos na kung sino man ang babati ko sa akin, meron kayong pupuntahan. Yan ay kulungan. Ito, pakinggan natin yung pahayag ni retired General nung siya ay nakapag-bail na. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaareston tulad ko. Alam mo, ito sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa iyong sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao mga lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari
Hindi ako wala ako dyan. Hindi akong alam niya sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya eh. Di ba? Totoo naman eh. Yan yung feeling niya. Inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon. Ganon ang estilo nitong presidente na to eh. Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit, sinasabi nga na na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan. Which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-ingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Ha? Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Oo. Sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao, yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Ay, mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, kala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, ika nga, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo. Kasi noon, lantaran eh. Lantaran yung ng pag sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight. Pinadadaan sa iba. Pinadadaan sa iba yung magsampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba, at yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako, para sa akin, dami kong alam. Madami kong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang. Ito po ayoko ito. Ayokong dinadrag o yung bang inaangat ang sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera. Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun. Sinusubukan, tigakalahating milyon. Kada buwan mo ito Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Diba? Mantakin mo, kada buwan. Di may kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako, kada buwan. Diba? Ang dami ko na mabibiling motor nun. Ang dami ko na mabibiling Dior. Diba? Pero, hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo, kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano ibig ko lang sabihin? Ganun pag-uugali itong mga demonyon to tulad nito, since sedition inciting to sedition ng kanyang kaso, kaya na-servan siya ng warrant. Yun ang totoo dyan, kaya siya nakulong. Nadakip siya. At ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung
yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin na pagsilbihan tayo, pero sa halip tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Ang bigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin, wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po nila? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya Alam mo, ganyan na sila, no? Nakakasanayan na nila. And dapat pagka ganyan, dismiss ka agad, mati ka agad dyan. Kasi kanina, kahapon, may lumabas na video na hinuli. Di ba? Matik yun eh. Yung Miranda rights, kailangan may present lawyer ka pagka dinakip ka. Di ba? O at least man lang pinasunod. Di ba? Oh, siyempre right then and then, hindi pa pwede. Alam naman, antayin muna yung lawyer mo bago ka dakpin. Hindi pa pwede yun. Pero once na andun na nagsisisigaw na sa gate si Topacio, si Atty. Topacio, pero hindi pinapasok. Abay, malaking yun, malaking katarantaduhan po yun. Bakit hindi ho pinapasok? Diba? Na andun ni abogado mo. Pwede kung kailangan isa kay sa mobile, si Atty. Topacio, at kung papayag naman siya, edi sumakay siya. Pero binigyan niyo sana ng choice. Alam niyo kasi kung ba't hindi hinayaan yun. Kasi nga, gustong, yung takot, yun yung gusto nilang mangyari dito sa tao. Siguro, na-underestimate nila si General Pocis dahil PMA ito Hindi naman ito ordinary, hindi naman po siya nanlalait tayo ng kapwa ng mga other uniform personnel. Hindi ito ordinaryong nag-aral lang ng criminology. Hindi ito ganun. Ito po ay PMA. Nag-training po ito ng malupit. At sanay ho yan sa pang-uusig. Mantakin mo. Pero bakit ganun? Kasi nga gusto nila magkaroon ng takot. Not only to him, but to the entire group and to the people who's talking against the government. Including the vloggers. Di ba? Kasi yan yung yan yung kanilang sige lang, kasuhan nyo ng kasuhan para maubos ang pera, matakot, lahat. Ganun ang gagawin nila Mga animal at demonyo talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Yun ang nangyari ho dyan. At naku, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
walang halong